Zoila, huwag mo na akong tanungin. Dalhin mo na lang ang sulat doon. Kung ayaw ni Zoila, edi ako na lang, Dolores. Akin na yan. Alam mo ba kung saan ang rehabilitation na yan? Oo, Dolores, alam ko. Pakidala mo, pakiusap. Sige na. At kung pwede lang sana, hintayin mo kung ano ang sagot niya. Pakiusap, Zoila. Ano ang pangalan niya? Ay, Mama. Ba't mo naisip na meron akong girlfriend? Bakit? Wala ba talaga? Kapag nagdesisyon ako magka-girlfriend at pakakasalan siya, isasama ko siya dito, Mama. Gusto ko muna siyang makilala bago mo sabihin sa akin, nagdesisyon ka na, Fernando Jose. Madali lang naman gawin ang gusto ko, hindi ba anak? Lagi kong ginagawa yon, Mama. Ginagawa kong gusto niyo kahit na ayaw ko. Kailangan nagsasakripisyo kahit sa maliit na paraan ng anak para sa ina. Hindi maliit ang sinasakripisyo ko, Mama. Wala ka ng ibang sinakripisyo kung hindi ang musika. Nag-aral ka lang ng law para maging katulad ng ama mo at palitan siya. Kailangan mong pahalagahan ang pagkamatay niya at ituloy ang nasimulan niya. Yun lang ang tungkulin mo. Wala nang iba, anak. Dahil ang pagkamatay ni Jose Fernando, naipaghiganti na. Dahil 20 taon nang nakakulong ang pumatay sa kanya. Diyos ko, bakit ganito ang buhay? Bakit yun pang lalaking yun ang nagustuhan ni Rosalinda? Kailangan ko siyang kausapin. Na hindi yun pwede. Hindi sila pwedeng magkatuluyan. Hindi pwede. Si Rosalinda siguro yun. Ikaw ba yan, Rosalinda? Anong ginagawa mo? Di nyo alam? Nagbibihis ako. Saan ka pupunta? Doon sa disco, para magpakasaya. Sabi mo wala kang pera. Oo, kanina wala. Pero ngayon meron na. Heto. Saan mo nakuha yan? Ninakaw ko doon sa lalaking mangmang. Beto. At ninakaw ko rin tong bagong-bago na jacket niya. Sinabi ko na sa inyo. At alam nyo, hinabol na nga ako ng mga pulis kanina. Pero hindi nila ako nagawang hulihin. Ay, Beto. Ano bang nangyayari? Papatayin mo ako sa sama ng loob. Alis na ako. Sawa na ako sa mga drama. Beto! Beto, bumalik ka, anak! Teka lang, Beto! Teka... Maraming salamat, mahal na Birhen. Salamat sa pagmamahal ni Fernando Jose. Mama? Ano nangyari sa'yo, Mama? Mama! Gumising ka! Ano nangyari sa inyo? Mama! Mama! Ay, ano bang nangyayari sa kanya? Nakita ko siya pag uwi ko nakahiga sa sahig. Yan ang mangyayari kung hindi siya nakikinig sa sinabi ng doktor. Hindi sana ganyan kung nakikinig siya. Tama na, nagigising na siya. Ano ba kasing nangyari, ha? Wala. Wala. Anong wala, Ma? Nakita ka ni Rosalinda na nakahiga sa sahig na walang malay. Alam niyo naman, Mama, pag hindi kayo... Hindi ka na, Ate Fedra. Huwag mo na siyang pagalitan. Kumusta na pong pakiramdam niyo, Mama? Ayos na ako, anak. Nawalan lang ako ng malay. Rosalinda, may... Hindi, huwag, Mama. Huwag po muna kayo magsalita. Huwag, kumalma lang po muna kayo. Tatawagan ko si Bonifacio para sabihin kay Papa na hindi magandang kalagayan niyo. Tatawag ako ng doktor at papupuntahin dito. Sandali lang. Gusto kitang kausapin. Makikiraan lang po.
bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrán que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Ay, ang pagkain yan, ginawa at niluto ko ng may buong puso at kaluluwa. Napakasarap yan. Gusto mo ng tortillas? Ikukuha kita. Ay, teka. Sandali, babalik ako, ha? Diyan ka lang. Hello? Hello, Bonifacio. Si Rosalinda to. Sandali, akalain mo, kinakausap ako na maganda. Pakisabi kay Papa, kailangan niya munang umuwi ngayon dahil hindi maganda ang kalagayan ni Mama. Nakita kong walang malay si Mama kanina. Pero sigo siendo el rey. Kantahin mo naman ang itim na kalapate! Sige na! Sige, kaibigan, umuwi ka na muna sa inyo. Nag-aagaw buhay na yata ang asawa mo. Parang alalang-alala ang anak mo. Aalis na ako. Sige na, bilis na kaibigan. Saan siya pupunta? Ayoko, baka hindi ako makatulog pag ininom yan. Makakatulog ka ng ganyan ng mama mo, ha? Wala lang yan, nagkakaganyan naman talaga siya minsan dahil sa sakit niya. Ano nangyari? Si Dolores, kumusta? Malala ang lagay niya, Javier. Bakit hindi niyo siya samahan? Sabi ng doktor, isa lang po ang pwede sa loob. Si Rosalinda po ang kasama niya. Si Santa Rosalinda. Papa, mabuti naman na Anak ko. nandito na kayo, Papa. Iwan mo muna kami ng doktor. Sige po. Kumusta, doktor? Alam mo ba kung meron siyang inaalala? Sinabi ko na sa inyo, Doktor. Masama pa rin ang pakiramdam mo? Opo, Doktor. Sobra. Doktor, nagkaganyan siya dahil gusto niyang makita ang nakakulong niyang kapatid at hindi ako pumayag. Kapag nagiging emosyonal siya, lalo siyang nahihirapan. Lalo na ngayong malala ang sakit niya. Alam ko, hindi yun makakabuti sa kalagayan niya ngayon. Pakiusap, Doktor. Huwag kayong magsasalita sa harap ng mga anak ko dahil wala silang alam sa kapatid ko. Huwag kang mag-alala, Dolores. Kailangan mong tulungan ang sarili mo. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano. Isipin mo ang sarili mo. Huwag munang mag-isip. Diyos ko, paano ko pipigilang mag-isip kung nararamdaman ko na ang daming tumatakbo sa isip ko ngayon? Si Beto, ang kapatid kong si Soledad, at ang batang yon. Ang anak ng lalaking yon. Paano ko pipigilang mag-isip? Tulungan niyo po ako. Ang akala ko naging masaya kayo nung sinabi ko na boyfriend ko na si Fernando Jose. Mahal mo ba ang lalaking yon? Ayaw niyo po ba akong mamahal? Gusto kong aminin bago mamatay. Ano bang sinasabi mo, Dolores? Isa sa 3 mong anak na babae ang hindi mo anak. Maraming inililihim si Mama. Hilig mo talagang mag-isip ng ganyan eh, no? Alam ko naman at sanay na ako na hindi talaga nagkukwento si Mama. Sino? Si... Dolores! Siya kaya yan? Si Rosalinda ba ang hindi ko tunay na anak?